Isinagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH Transparency Portal upang wakasan ang korupsyon sa mga pampublikong infrastruktura. Tunghayan ang ulat mula kay Reyabel Medina. Tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na may mananagot sa mga questionableng flood control project sa Cebu. Ito ay matapos mag-inspeksyon ng ICI sa pangunguna ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at DPWH Undersecretary Arthur Bisnar. Ayon kay Azurin, bitak-bitak at bumigay na bahagi ang tumambad sa kanilang isinagawang inspeksyon nitong nakaraang linggo sa Talisay City, Mandawi City at Bayan ng Compostela. Dagdag pa niya, malaking pondo ang inilaan sa mga proyektong ito ngunit mahuna pa rin at malala ang naging sira. Kaya naman sinisiguro ng ICI na may mananagot sa mga kontratista na may hawak ng palpak at questionableng flood control projects sa nasabing lugar. Batay sa ICI, makikipagtulungan sila sa Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation dahil ito ay may mga subpoena powers para sa mas mabilis na investigasyon. Batay pa kay Azurin, upang matiyak ang maayos na pagkukumpuni sa mga proyekto, maiiwan ang mga Manila engineers na kasama nila upang obserbahan kung nasunod ba ang standard ng nasabing proyekto. Reyabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, ilang mga issue sa umano'y korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan ang naka-line up na siyasatin sa ilalim ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay nito ay isinusulat na ang partial report ng pagdinig ukol sa flood control project. Narito ang detalye. Sa pag-usbong ng ilan pang mga anomalya bukod sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH, ay ilang senador ang nais na ma-wrap up na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa naturang kontrobersiya. Isa na sa mga nais na matapos at maisara na ang pagdinig sa FCP ay si Senator Erwin Tulfo nang sa gayon anya ay mapagtuunan na ng pansin ang iba pang mga anomalya sa ibang ahensya ng gobyerno. Kasunod ito ng pag-file niya ng isang resolusyon nitong Lunes upang imbestigahan ng BRC ang umano'y misuse o pag-abuso sa letter of authority ng ilang personnel ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ito ay makaraang makatanggap ng mga reklamo mula sa mga kumpanya ukol sa umano'y pangingikil ng BIR sa kabila ng pagbayad ng tamang buwis. Ayon kay Tulfo, involved sa naturang money-making scheme ang mga examiner hanggang sa regional director nito. Samantala ay ginit naman ng senador na dapat ay isumite na sa Independent Commission for Infrastructure ang lahat ng dokumentong kanilang nakalap sa pagdinig ng FCP at ipaubayan ito sa komisyon. Kaugnay nito ay plano ring maghain ng senador ng batas para sa mga lumalabas ng bansa na dawit ang pangalan sa kontrobersiya. Kaya nga po plano ho namin, pinag-aaralan po ng mga lawyers ko kung paano, how do we deal with this, na kung ikaw iniimbestigahan, pumutok ang pangalan mo, lumabas ang pangalan mo sa corruption, at lalo kung ikaw ay government official, dapat i-hold ka na. Not necessarily, hindi ka na dapat paalisin na bansa. Hindi ka naman ikukulong, pero hindi ka na dapat paalisin na bansa. Unless kung it's an emergency, medical emergency. Pero kung sasabihin mo na dadalaw ka, magtuturista ka, yun ang excuse mo. Dapat hindi ka na po pwedeng palabasin. Kinumpirma naman ni Senate President Pro Tempore at BRC Chair Panfilo Lacson itong Lunes na nakatakda ng magsumite ng partial report ng BRC para sa FCP. Ayon sa senador, kasalukuyan ng ginagawa ang ulat ng komite at maaaring i-sponsor sa plenaryo ng Senado pagkatapos ng debate sa national budget para sa 2026. Bukod dito ay asahan pa anya na ipagpapatuloy pa ang pagsisiyasat at investigasyon sa ilan pang isyu ng korupsyon kasama ang mga kasong isinampa sa Sandigan Bayan at mga flood control projects sa Mindoro. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa
iba pang ulat, higit 600,000 indigent senior citizen ang nadagdag na benepisyaryo sa pension program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa susunod na taon. Ito ay matapos na aprubahan at suportahan ng Senado ang dagdag na 8.2 billion pesos na dagdag para sa programa. Sa kabuuan, nasa 58 billion pesos ang ilalaan na budget dito na susuporta sa 4.75 billion eligible senior citizens sa bansa. Sa kabilang banda, ilang hakbang ang patuloy na isinusulong ngayon ng pamahalaan katuwang ang hukbong pandagat upang mas mapatibay ang seguridad sa WPS. Naritong ulat. Mas pinatatag ng pamahalaan sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines ang alay cooperation nito para mapaigting ang pagpatrol sa seguridad ng teritoryo ng bansa. Mas pinalawig ng hukbo ang kanilang joint patrols, maritime exercises at diplomatic coordination. Ito ay dahil partikular na kanilang binabantayan ang kalagayan ng West Philippine Sea o WPS kasunod ng patuloy na agresyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Kaugnay nito ay nagpahatid naman ng suporta ang Chairman Emeritus ng ilang makabayan at sibikong grupo na si Dr. Jose Antonio Goytia na sinabing malaking tulong ang transparency sa paglikha ng malawakang suporta mula sa iba't ibang bansa. Nitong kamakailan kasi ay nasaksihan ng pag-ram, pag-shadow, paggamit ng military-grade lasers hanggang sa pagpapakalat ng disinformation. Bunsod nito ay patuloy ang bansa sa pagpapatatag ng depensa nito sa pamamagitan ng 4 na pangunahing hakbang upang protektahan ang soberanya, pangalagaan ng karapatang pandagat at ipagtanggol ang isang rule-based international order. Alinsunod dito ang mabilis na paglalabas ng impormasyon ng AFP upang mapalakas ang boses at mailantad ang mga paglabag ng China at salungatin ang mga pekeng naratibo. Ayon kay Goytia, pinakamabisang sandata ang katotohanan sa kabila ng limitadong asset ng bansa. Ipinapakita lamang nito anya na nananatiling matibay ang prinsipyo ng Pilipinas sa anumang pananakot ng ibang bansa. Samantala, isa pa sa mga hakbang ay ang magkakaugnay na government effort ng mga ahensya ng pamahalaan, civil society, pribadong sektor at komunidad upang labanan ng iligal, mapanupil, agresibo at mapanlinlang na taktika ng China. Kabilang narito ang cyber intrusions, influence operations at political interference. Sa panig na respetadong leader, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng buong bayan upang manatiling matatag ang pundasyon ng bansa. Matatandaan na nitong kamakailan din ay lumikha ng militarized artificial islands ang China, gayon din ang mga agresibong pagbangga at pagharang sa mga barko na malinaw na mga aksyon ng paglabag sa international law of the sea. Alinsunod naman lahat ng mga inisyatibong ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan kanyang ipinangako sa nagdaang State of the Nation Address na hindi kailanman isusuko ng bansa ang teritoryo nito. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbabala naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD laban sa mga scammer na nanghihingi ng donasyon para ipaabot sa mga pamilyang nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Mahigpit na paalala ng DSWD bago magbigay ng tulong ay i-check at i-verify muna kung ito ay accredited at trusted partners sa pamamagitan ng DSWD Kaagapay Donations Portal. Bukod dito, maaari ring tignan kung ang mga nagsosolicit ng donasyon ay may public solicitation permit mula sa kagawaran. Sa iba namang balita, agad na ipinag-utos ang pansamantalang suspensyon ng lahat ng field audits at kaugnay na operasyon ng Bureau of Internal Revenue makaraan ng joint announcement nila Department of Finance Secretary Frederick Go at Commissioner Charlito Mendoza nitong Lunes. Kaugnay ito ng issue sa umunoy pangingikil o extortion ng ilang BIR personnel sa mga taxpayer kung saan ilang mga negosyante ang nagreklamo sa tanggapan ng ilang senador hinggil sa pag-issue sa kanila
ng letter of authority kahit na sila ay bayad na sa buwis. Alinsunod ang naturang kautusan sa Revenue Memorandum Circular 107-2025 kung saan sa ilalim nito walang LOA o mission orders ang iimprenta, pipirmahan o iahayin sa panahon ng suspensyon. Layo ng suspensyon na protektahan ang karapatan ng taxpayers at matugunan ang kaukulang aksyon para mapalakas ang panloob na disiplina at tiyakin ang integridad ng mga proseso sa pag-audit. Susunod sa News Force. Whole of Nation approach, pinaigting ng pamahalaan para sa proteksyon ng teritoryo. Pilipinas host sa kauna-unahang Global Forum ukol sa nuclear solution sa plastic pollution. Trump nakatakdang bumisita sa China sa Abril. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.